Ang aariing ganap, ang maliligtas, yung gumaganap ng kautusan. Hindi yung nakikinig ng kautusan, kundi yung gumaganap ng kautusan ng aariing ganap. Ang tanong ko lang po, paano ba yung mga taong hindi inabot ng pangaral tulad ng mga nasa remote areas o sa kabundukan, sila ho ba'y magkakaroon din o magkakamit din ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom o sa araw ng paglilitis para mabigyan sila ng mga kaligtasan? Si Apostol Pablo, napakadakilang apostol. Pero ipinagpapasa Diyos niya yung paghatol sa nasa labas. 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Ang nasa labas, Diyos ang humahatol doon. Ano ba ibig sabihin nun? Pagpasa Diyos mo ang hatol sa nasa labas. Wala kang karapatang hatulan mo. Gaya ng sinasabi rin ni Santiago sa Kapitulo 4, versikulo 12 ng Santiago. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sinisino ng Biblia Sino kang humahatol sa iyong kapwa, lalo na yung hindi mo naman kasama sa iglesia? Hindi mo naman alam kung ano naging pamumuhay. Halimbawa, kagaya nung sabi ni kapatid na Constantino, nasa remote area, nasa kabundukan, meron pa yung mga nakatira sa kuweba nung araw, yung mga caveman. Meron pa yung mga taong yung mga taong hindi nakapakinig ng aral dahil mga mentally retarded. Mga walang tamang kaisipan mula sa pagkapanganak talagang mentally retarded. Yun bang lahat na yun sintinsyado sa apoy? Bakit? Retarded nga Maliban na lang tumatanggap kayo ng retarded na kaanib na binabautismohan nyo yung retarded. Kami, ang paniwala namin, hindi kailangan bautismohan ng retarded, yung hindi nakakaintindi. Bakit? Wala naman sasagutin sa Diyos yun Retarded nga yun Ano sasagutin nun Wala sa sariling kaisipan yun. Pero para naman hatulan mo yon, mali ka. Bakit? Ipagpasa Diyos mo sa labas ng tunay na iglesia, Diyos ang humahatol. Kasi hindi natin pwedeng hatulan yung nasa labas. Ang hahatulan natin yung nasa loob. Nasa loob halimbawa, ayaw gumawa ng mabuti, puro masama, pinapatiwalag yun. Alisin nyo sa inyo masamang tao. Pero yung nasa labas, hindi natin hahatulan. Nanggaling yung sinasabi ni Pablo na yan, doon sa mga taga-Korinto na ayaw nilang hatulan yung nangangalon niya na yung asawa ng tatay niya, pinapakialaman, yung madrasta niya. Bakit hindi nyo hinahatulan yan? Sabi ni Pablo. Kaya hahatulan ko yan. Ibigay nyo yan kay Satanas, sabi ni Pablo. Bakit? Ayaw silang humatol, tagaloob yun Alam nila ang ginagawa, masama, ayaw nilang hatulan. Kinukonsinti nila. Pero sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Kaya, ang hatol naman ng Diyos ang bigyan natin ng karapatan ng Diyos na humatol dun sa mga nasa labas. Di naman natin kilala yun nabuhay sila na walang aral na narinig, nasa mga remote area sila, gaya ng sabi nyo, meron bang pag-asang maligtas yun sa hatol ng Diyos? Pakinggan nyo. Sa 2:16 ng Roma, ganito nakasulat. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, sabi po ni Pablo, sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Doon sa araw ng paghuhukom, ano mangyayari ron? Sa araw na yon. Basahin po natin ang 2:13 ng Roma, kapatid na Daniel. sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitaliba sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo
ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kita mo kapatid, napakaganda nung sabi ni Pablo eh. Sapagkat ang sabi niya, ang argumento niya, hindi yung nakikinig ng kautusan ng aariing ganap, kundi yung tumutupad ng kautusan, hindi yung nakikinig lang. Ang aariing ganap, ang maliligtas, yung gumaganap ng kautusan, hindi yung nakikinig ng kautusan, kundi yung gumaganap ng kautusan ng aariing ganap. Sapagkat, ang sabi niya sa 14, kung ang mga hintil na walang kautusan, sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kahit sa katutubo, wala silang kautusan, wala silang narinig. Nasa kuweba, nasa bundok, nasa remote areas, di narating ng pangangaral, walang kautusang narinig. Pero gumagawa naman sila ng kautusan, ng bagay ng kautusan. Aariin silang ganap, sabi ni Pablo. Kailan? Sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Doon sa araw na yon, aariing ganap ng Diyos yung mga taong sa kabila ng walang pagkarinig sa kautusan, gumagawa naman ng bagay ng kautusan. Posible bang yung mga taong walang narinig na kautusan ay makagawa ng bagay ng kautusan? Tuloy natin sa 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Tama kapatid na Constantino, yung palang mga taong hindi nakarinig ng kautusan, meron pala silang gawa ng kautusang nakasulat sa kanilang puso. Tayong mga tao kapatid, ang pagkakaiba natin sa hayop. Ang tao, nilagyan tayo ng Diyos sa budhi at sa puso ng mga bagay ng kautusan. Kahit wala ka pang naririnig na kautusan, meron kang alam na gawing kabutihan. Sa kapwa, sa pamilya, sa kamag-anak. Kahit wala kang naririnig na kautusan, instinct na yun eh. Na pagkaanak mo, mahal mo. You will care. Maalagaan mo, papakainin mo. Merong kabutihang nasa loob ng puso. Kahit wala ka pang naririnig na kautusan, meron ka nang alam na kabutihan. Pagka yung mga taong yun na nabuhay sa bundok, sa remote areas, walang narinig na kautusan, gumawa naman ng kabutihang nakasulat sa kanilang budhi, aariing ganap ng Diyos yun. Sana naintindihan mo, kapatid na Constantino. Maliwanag po sa akin at sinako po lahat.